Booking na naman ng Kathleen mga kasombrero. Sabay na nag-post ng Kathleen. Tapos yung post ni Alden, parang may pahiwatig ito mga kasombreros. Pero bago ang ating main item, ay meron tayong, nag-start na pala ng taping, no? Si Alden mga kasombreros. Hindi ko alam kung yung taping niya ito ay para sa Stars on the Floor. Or sa, siguro Stars on the Floor ito mga kasombreros kasi yung kanyang Siargao or Love Siargao na TV series mga kasembreros ay tawag dito ay first quarter or second quarter pa naman ng taon. Tapos alam ko magla-lock-in taping sila doon sa Siargao na napakaganda. And by the way, Siargao po pala ay nasa Surigao del Norte, no? So part din siya ng Mindanao mga kasembreros. So kasi sa amin 'di ba Davao del Norte, Davao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur. So ganun siya mga kasembreros. Tapos ito, yung pictures niya dito mga kasembreros ay parang birthday greeting, no? From CDO or yung kanyang endorsement nga mga kasembreros na brand na CDO Homestyle Corned Beef mga kasembreros. Tapos may isang si ma'am dito, no? Kasi taping day, sabi niya dito parang work day si ma'am mga kasembreros dito sa post na ito. Dalawang pictures na pinagtabi. Si Alden parang binigyan ng cake ng kanyang CDO family. Tapos hindi ko lang alam kung baka late na binigay nila, of course, kasi nasa Amerika si Alden sa kanyang birthday celebration mga kasembreros, no? So happy birthday, no? Sabi dito mga kasembreros kaya Tisoy. So tapos si ma'am dito kasi may siya si Vina Lim. Happy birthday Alden Richards 02 from your CDO family. So tapos si Vina Lim or yung nag-post mga kasembreros. Iba kasi yung nag-post sa TikTok, iba rin yung sa mismong parang Instagram story na nakita lang ng isang Alden na admin mga kasembreros, tapos pinost niya sa TikTok, no? At saka yung nasa Facebook naman ay iba rin po, pero of course ay the same picture mga kasembreros ni ma'am, no? So pero yun, aabangan natin, baka part ito ng kanyang Stars on the Floor taping mga kasembreros. So talagang busy si Alden. Kahapon nag-media launch lang ng or a press conference lang ng Stars on the Floor. Ngayon ay start na sila ng taping mga kasembreros. So yun, yung sa Facebook kasi ang nag-post dito ay 3 hours ago, Joseph Dodong Bang. Racket muna tayo today. Anong show kaya ni Alden ang bagong aabangan malapit na sa GMA7? So ito yung parang 95% sure ako na ito yung Stars on the Floor mga kasembreros. Tapos si Ken si Ken ng Ken Creative Design ay ang kulit niya dito, no? Kasi parang excited sila may ginagawa yata sila na furnishings, no, or refurbishments doon sa McDo ni Alden sa Kanluran bago yung grand opening sa January 20 mga kasembreros. So dito parang nakasakay sila sa kotse, tapos papunta sila dun sa of course sa McDo ni Alden. So parang di ko lang kasi yung post niya dito, yung caption niya sa Facebook ay abot kaya, no? Sabing ganun niya Ken mga kasembreros. So sobrang 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 mahal na mahal ni Alden din kasi libre ang kanilang pagkain from McDonald's mga kasembreros. So mahaba pala itong video na ito. Try kong i-play mamaya mga kasembreros, no? Para ma-appreciate ninyo. So sila talaga pala yung isa sa mga main na designers ng McDo mga kasembreros. So parang throwback pala ito, no? Ni Ken. Hindi throwback, parang late upload ni Ken mga kasembreros at ng buong team niya. Habang doon sa paggawa ng McDo ni Alden, tapos late lang nila in-upload or late lang nila pinost mga kasembreros. So ito po, try kong play ito mamaya para ma-appreciate niyo po mga kasembreros. And then ito nakakatawa tong pinost ng isang admin. Kasi pwede, pero hindi lang syempre of course leading lady si Ma'am Pokwang, kasi yung pinost niya na parang kasama ni Alden sa Code Gray
na bagong serye nga niya ay tawag dito, si Ma'am Pokwang, no? Na of course ay close na close din kay Alden, si Mamang ni Mamang Pokwang ni Alden Richards sa mga kasambreros. So marami kasi nag-comment na Pokwang, Pokwang, Pokwang. So Pokwang tapos hilot ang role. Hilot, manghilot ang taba talaga ng utak ng mga tao. So ang ano kasi dito hindi siya rom-com no? Medical drama siya. So kung kaya po pwede si Ma'am Pokwang, pero yun yung role na naisip ng ng mga tao dito, isa dito ay hilot. So tingnan natin kung sino talaga yung maging leading lady ni Alden. Grabe no, kasi yung malinaw na ngayon na gagawin ni Alden na series or sa show ay Stars on the Floor, Love Siargao, tapos yung Code Gray. So kaya pa ba Pops Alden? Nasa January pa lang tayo. Baka pwede man namang ibigay pa sa iba yung so ano pa lang, nasa January pa lang tayo, pero yung naman nare-reveal na pero wala pang press conference sa Code Gray. So malamang ay magkakaroon din sila ng press con sa Code Gray na syempre aabangan din natin mga kasambreros. So hinga-hinga din pag may time ha Pops Alden, kasi sa sobrang dami ng trabaho mo kahit kalabaw ka ay parang anim yung anak. Parang anim yung anak niya Pops Alden mga kasambreros, no? Sa sobrang kayod at sobrang daming trabaho ni Soiti mga kasambreros and mga Kathinatics. So ang lakas pa ng hangin dito sa amin, no? Nag-voice over ako ng 3:33 PM January 16 mga kasambreros ha. So baka may mga updates na lalabas mamaya beyond 3:30. Ay bukas ko na po isasali ito mga kasambreros. So minsan kailangan magmadali no sa trabaho kasi nag-vlog din ako ng aking kaalaman at trivia kanina about sa pagbibling. So trivia kaalaman niya Little Kuya Kim. Tapos ito 3 hours ago posted by Jepoy Celebrity Studio. I'm in love with her back and her Filipina beauty. So tapos ang pictures dito ni Katreng na dito na sobrang ganda mga kasambreros, no? Na kung parang ano to, throwback niya of course. Yung isa dito ay sa Uratex na kanyang picture na nasa kama, tapos yung isa dito ay yung pinakaunang teaser ng Someone Someday mga kasambreros na series nga ng Kat Reed or ni na Kat at James Reed mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, sina Ashlyn Hershey, parang tinanong sila no dun sa sinabi nga ni Sir Alden na takot na tumandang mag-isa si Alden Richards mga kasambreros. So dito ay parang nag-share ng personal experience pa muna si Ashley dun sa inner healing and something mga kasambreros. Tapos yun, parang sabi nila na yung point of parang maging patient no, sa buhay mga kasambreros, which actually Alden does mga kasambreros, no, and has been doing. Tapos yun, sabi din na dito na darating din yan and parang siguro may mga walls, no, something like that yung sinabi ni Ashley mga kasambreros. Dapat hindi masyadong isolated yung ating sarili sa mga tao para makapaghanap ng partner, or walls natin na masyadong mataas na wala na magmamahal sa atin. So parang ganun mga kasambreros. Mamaya play ko po ito para po marinig din po ninyo mga kasambreros. Tapos ito, shinare ng isang admin no, yung pictures. Actually marami itong pictures ni Sir Alden dun sa Ilustrado nga no, na kanyang napakagandang series din dati na kung saan ay 2014 no, 2014 yata ito mga kasambreros na nagkaroon ng 20 episodes. Ang Ilustrado ay sabi dito ng Kapuso Throwback. Naalala niyo ba to? Ang Ilustrado ibig sabihin edukado or matalino ay isang Philippine TV drama na pinalabas noong 2014 sa GMA Network. Dinirect ni King Mark Baco at pinagbibidahan ni Alden Richards. Base ang serye sa buhay ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Actually si Jose Rizal po hindi po siya pambansang bayani kung sa Ligang Batas nor Philippine Constitution ng 1987 yung pagbabasehan. So pambansang bayani lang siya no, kasi dahil grabe ang kanya nagawa sa ating
bansa. Pero pag wala kasi naipasa na batas, no, parang ganun siya. Nag-premiere ito noong October 20, 2014 bilang bahagi ng Telebaba ng GMA. Natapos ang palabas noong November 14, 2014. So, okay. So, parang 14 episodes. Ang kay Alden ay 26, di ba? Parang ganun yung kanilang plano. So, kung 26, mga 2 months or 3 months, mga 2 months and a half yung gugulin. 26, hindi, more than 1 month lang siya. Yung series na gagawin nila na Love Siargao ni Nadine Lustre. So, yun yung parang parang naiisip mga kasabers. Kasi ito 20 episodes, 1 month lang siya, no, more than 1 month. Wala nga siyang 1 month October 20, tapos November 14. So, wala siyang 1 month mga kasambreros. Dapat November 20, 2014, 1 month siya. So, pero yun, no, talagang abangan din natin yung Love Siargao na ito mga kasambreros. Tapos, ito na yung ating booking moment sa Kathden. Sabay niya nag-post mga kasambreros ang Kathden. Tapos may pahiwatig itong kay Sir Alden na post. Yung post ni Alden sa kanyang Instagram story, naka-jacket siya na mag-isa, no, sa tulay mga kasambreros. But if I'm not mistaken ay late upload niya ito nung nasa Amerika pa sila mga kasambreros, no, nung nagkaroon nga siya ng bakasyon kasama ang kanyang family mga kasambreros doon. So dito ay parang lonely, kunwari si Tisoy mga kasambreros na nakatalikod. Tapos kunwari ay papasok siya doon sa tulay mga kasambreros na mag-isa. So may pahiwatig ito, no? Ano kaya itong pahiwatig ni Alden Richards mga kasambreros na kung saan ay mag-isa siyang naglalakad at kunwari ay papunta doon sa tulay na naka-jacket na brown. So ang brown actually is one of the colors, no, ng Kathden mga kasambreros. So kapag itong brown ay sinusuot niya, minsan may mga significant value or may sentimental value mga kasambreros ang mga post ni Alden. So yun, parang cryptic post siya, no. Ito siguro sasabi niya na takot siya tumandang mag-isa mga kasambreros. Pero may pahiwatig din of course ito kay Ma'am Catherine. So parang post lang niya sa social media, and of course alam ko late upload late upload yung mga ganito mga kasambreros ni Alden dun nga sa Amerika. So hindi ko lang sigurado kung bakit late upload niya pinost ito mga kasambreros. Baka kasama mo si Ma'am Catherine dyan. Hindi, joke lang po mga kasambreros. So talagang si Alden ay alam natin na misteryoso ito most of the time mga kasambreros. So ang pagiging misteryoso niya sometimes ay talagang hindi natin maintindihan at hindi natin lubos na may paliwanag mga kasambreros because he alone can fully explain, no, pahiwatig kay Catherine. So nag-iisa daw siya, samahan mo attorney. Hindi, joke lang po. Tapos yung kay Ma'am Catherine naman, masabi kong booking ito mga kasambreros na although si Ma'am Catherine ay sa Ivy Clinic ito. Mamaya papakinggan din natin ito, yung kay Ma'am Catherine mga kasambreros. Ito po ay kanyang parang first Ivy Clinic visit. Sabi niya dito, Happy New Year, no, pinakauna niya sa 2026 mga kasambreros. Dito ay of course, no, nagpaganda si attorney. So ang kanyang outfit dito ay napakaganda, no. Parang nakatuxedo siya na black mga kasambreros at saka nakakap. And then yung ginawa niya dito ay of course, no, parang may mga facial treatment siya na so yun, ang ginawa niya dito ay parang sinabi niya na Madge pala, no, Ate Madge, Ate Maha yung kanyang tawag kay Ma Salvador mga kasambreros. So yun yung sinasabi niya dito na last quarter ng 2025 ay yung shooting nila ng TV series na Someone Someday mga kasambreros. Ngayon ay dito magpapaganda siya mga kasambreros. So Madge pala, nagulat ako dito, Ate Madge yung kanyang tawag kay Maha Salvador mga kasambreros. So may question dito na yung goals niya, no, this 2026 mga kasambreros. So play safe dito si attorney. Kasi yung kanyang sinabi dito ay magpaganda, no, at saka yung skin niya mga kasambreros ay maalagaan kahit na busy daw siya sa kanyang mga trabaho mga kasambreros. So may bago siya dito na resolution skin treatment na gusto niya try mga kasambreros.
So, gusto niyang matry yung ibang mga skin treatments mga kasembreros na mga laser and so on mga kasembreros. So, mamaya, papahinga natin ito mga kasembreros and mga katinatics, no? Talagang, booking niya naman sila ito kasi pareho talaga silang busy sa kanilang mga schedule mga kasembreros. Kumbaga pa, busy-busyhan ng peg ng Kath din ngayon mga kasembreros as they wait for each other sa tamang panahon, no? Talaga nagulat ako dito na akala ko kasi itong IV visit ni Ma'am Catherine ay matagal na. So kasi talaga may mga records ako na kunwari na i-flash ko na or i-vlog ko na mga kasos, pero ito pala hindi, no? Kasi nung sabi niya 2026, no, first ever visit at saka skin treatment mga customer sa IV Clinic. Sabi ko bago pala ito, no? Kasi kanina lang siya pinost, no, ng isang admin mga kasembreros. So nagkaroon siya ng unang pasabog or unang file mga kasembreros, kung kaya tayo po ay sinali natin sa ating vlog din mga kasembreros. So nakita natin yung pattern, no, na sila ay talagang busy lang sa kanilang mga kani-kani mga schedules, kani-kani mga trabaho mga kasembreros, and we definitely understand yung kanilang singleness ngayon mga kasos. And nga, no, sabi ni Sir Alden ay darating ang kanyang someone or special someone mga kasembreros sa tamang panahon. So talagang aabangan natin yan, no, Sir Alden, and of course ang lahat ng Cathinatics ay mag-aabang. So this will be the wedding of the decade kapag ikakasal na sina Mr. and Mrs. Fulkerson. So ganon. So lahat tayo ay online invited. Invited tayo online mga kasembreros ni Nina Alden at saka niya. Pero sabi niya rin private yung gusto niya, nakasal or na ganon. So hindi ko lang din alam kung nagbago yung goal niya na yun kapag nag-asawa siya na private. Coco Martin at saka Julia Montes lang ang peg ni Nina Alden at saka ni Catherine kung ganoon yung mangyayari mga kasembreros. So which is definitely possible, no? Kasi sa mga pero palagay ko si Alden ay napaka-formal at napaka-formal, and of course, no, he will be proud of Ma'am Catherine mga kasembreros, kung kaya siguro hindi siya private na wedding and so on. So ayun, pero ang unang hakbang dapat ay malaman ng publiko na sila na pala. So ganun mga kasembreros. So team panatag tayo team matatag mga kasembreros. And then ito, last item natin ito mga kasembreros, pinost ng isang admin dito, no, si Ma'am Catherine, na kung saan ay dito nanalo siya ng Eduk Circle, pero throwback ito na kanyang award mga kasembreros sa 9th Eduk Circle Awards mga kasembreros. So kahapon ito pinost ng entertainment video, Catherine Bernardo kay Beauty Glow, natural vibes, effortless style, and that inner sparkle, fans lover forever. So yun, no, talagang siya, siya naman talaga ang isa sa mga main brand endorsers ng Pans apart from Bel Mariano mga kasembreros. So talagang yun, no, si Catherine ay suki na rin ito ng Eduk Circle Awards na Most Influential Celebrity of the Year mga kasembreros. So keep up the good work, no, Ma'am Catherine Bernardo. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items. Ipi-play ko po itong kay Ma'am Catherine nung bumisita siya para marinig niyo po mga kasembreros, no, yung kanyang mga sinabi dito, no. So tapos ay pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hey, I'm back! Happy New Year! Today we will be doing my first ever treatment for 2026. So come! Join me! Let's go! Update, it's 2026. We are still taping for my TV series with Ate Madge.
Actually, yun yung medyo pinagkabisihan ko last quarter of 2025 until 2026. So, yun, focus muna ako sa TV series. So, nag-breakout din ako. Another updates can update. So, Ivy's here to the rescue. I did my facial and hair laser every time I get breakout. So, I'm happy na I was able to make time to you. My Ivy goals, you ask me this question every year. But this year, same pa rin naman. But maybe 2026, I just want to keep my skin looking well rested and well taken care of despite my busy schedule. So Ivy is there to do the job, and I just want to keep doing the usual treatments that I do. And siguro ang resolution ko for 2026, magta-try ako ng iba-ibang treatments once in a while. Kasi naging habit ko, once I like a laser, any treatment, I will just keep doing that. Yun na paulit-ulit. So sometimes hindi ko na natatry yung ibang laser. So maybe for 2026, yun yung gagawin ko sa next visit ko. I'll be trying a new treatment naman. So now, quick visit lang. Yan lang naman. Always make time for Ivy. Wellness diet this year. Bossing, makikira mo na. Good. Kabila. Pinsan ko, kahit akong bida. Boss Macol, in the house. Ang lupit. Ancestral in the house.
At para po sa ating Word of God ay medyo pamalo ito mga kasombrero sa ang ating topic. Ang title natin ay Sariling Tiyan Lamang. Bakit kaya? Romans chapter 16 verses 17 hanggang 18. Now I urge you, Apostle Paul speaking, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. Bakit kaya no? For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. Okay, ito, sariling tiyan lamang or sariling kapakanan. And by smooth words and flattering speech, deceive the hearts of the simple. Ito mga kasambreros ay si Apostol Pablo, medyo nagdisiplina siya no, sa kanyang liham sa mga taga-Roma, no, Romans mga kasambreros. So ang Rome po ay capital city ng Italy, no? Sa Europa mga kasembreros. So actually marami siyang na-point out dito na mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, na kung saan sa verse 16 nga or verse 17 rather ay sinasabi niya na hinihimo ko kayo no na ilista ninyo yung mga taong, sabi niya, note those who cause divisions. So yung mga gumagawa ng bagay para magkawatak-watak no, para mag-divide ang mga simbahan o mga kapatiran sa church. So sa atin po, kahit hindi po church ang ating tinutukoy dito, sa ating tahanan, okay, yung mga kunwari, yung mga anak mo ay gumagawa na ng mga sariling mga desisyon sa buhay, tapos nag-aaway-away sila because sa gantong bagay, and nagkakawatak-watak na walang unity mga kasembreros ang pamilya. So that's also a no-no, no? Kumbaga pa, ang Diyos natin ay gusto niya united tayo sa pagkakaisa sa pag-ibig, sa pagpapakumbaba ng loob mga kasombrero. So, dito sa simbahan, kasi pansin natin kahit anong kumpanya, kahit anong organization, kahit anong bansa, kahit anong society, kahit na sa community no, or sa barangay or sa purok-purok lang dyan mga kasombrero, and kahit nga na-mention natin sa pamilya, kapag divided, kapag hindi sila united mga kasombrero, so may kanya-kanya silang mga, sabi ang leader na, o kunwari, nagsabi ang barangay chairman na, o ganito ang gagawin natin, yung purok leader natin, ganito ang ginawa, o ganito ang sinabi, pag nagsabi ang nanay natin, ang tatay natin, ganito ang sinabi, tapos iba-iba naman yung ginawa ng mga miyembro, iba-iba naman yung ginawa ng mga officials or ng mga anak natin. So, hindi nagiging successful ang plano kahit na maganda yung pamumuno ng leader, or kahit na siguro kapag maganda naman ang pinuno or mabuti ang pamamalakad ng pinuno ay sumusunod ang mga miyembro. But more than that, no, sabi dito ay ilista. Parang parang sa klase, o ilista yung mga noisy, yung mga maingay diyan. Yung mga nag-cheat, yung mga mahuhuling nangungopia, yung mga nahuhuling maingay, so ilista nyo. Parang ganon mga kasembreros, no? So, very detailed ang pagkakasabi dito ni Apostol Pablo. So, kumbaga pa, merong accountability na mananagot mga kasembreros na kung sino yung mga palaaway dyan, o sino yung mga nagnanakaw, o sino yung magawa ng masama in general, ay ilista ninyo mga kasembreros. Kasi nga, contrary yun, or opposing yun mga kasembreros sa turo of course ng salita ng Panginoon na tinuturo parati ng nina Apostol Pablo mga kasembreros. So, and sabi niya nga dito, sabi niya, avoid them, no? Iwasan nyo sila. Grabe, no? Ngayon talagang parang bihira na rin mangyari na iniwasan ng isang tao kapag gumawa ng masama and so on mga kasembreros. So especially kapag member lang ng family or kumbaga pa yung kaibigan mo for example. So pero dito talagang namalo siya, no? Talagang nagdisiplina siya mga kasembreros. Kasi sabi niya, for those who are such do not serve our Lord Jesus Christ. Kasi yung mga taong ito daw na to, yung mga gumagawa ng masama, ay hindi sila naglilingkod sa Panginoon, kundi yung kanilang sariling mga tiyan lamang. Ibig sabihin mga selfish interests. Mga self-interest, mga kasembreros lamang yung kanilang kapakanan. Maaring family interest, lalo na kapag public figure ka, kapag isa kang politiko for example, tapos kumapa, nagnanakaw ka sa kaban ng bayan, yung gusto mo lang maangkin, ang gusto mo lang makamit sa buhay ay yung sariling mga gusto, yung gusto ng masa at saka pangailangan ng masa ng mga tao, hindi mo na, no? Siyempre, no? Nagiging sakim ka, so but their own belly, mga kasembreros. Ito, hindi man literal na, na pagkain lang, no? Yung inaagaw ng
gumagawa ng masama sa loob ng simbahan. But they're also stealing the truth, no? Yung katotohanan. At kung mapapanira, parang kumapa sa isang basket na punong-puno ng mga hihinog na prutas, siya yung nabubulok, no? Or kamatis, mga kasamiros, kapag nahaluan niya ng bulok, ay nagiging bulok din po at nahahawaan yung iba. So parang ganun, mga kasamiros. So kung kaya mag-ingat, no? Warning ito ni Apostol Pablo, mga kasamiros, sa mga, hindi lang sa simbahan ng Roma, kundi sa simbahan sa buong mundo, mga kasamiros, ngayon, which is definitely relevant. And of course, no, sa tahanan natin na bilang mamagulang, bilang nakakatanda, tayo yung mag-pacify, tayo yung mag-neutralize, mga kasembreros, at saka of course, no, gumawa ng mabuti at saka disiplinahin ba ang mga bata so that paglaki nila ay nandun pa rin yung unity, no, nandun yung in general ay mga God-fearing at mga God-loving individuals sila paglaki, mga kasembreros. And smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So ito sila kasi nga mga selfish na mga tao, na mga kapatiran or na mga miyembro ng simbahan, miyembro ng pamilya, miyembro ng gobyerno. So, grabing pangako, no? Kagaya dati sa mga campaigns, mga pangangampanya pa lang sa election, grabing mga pangako, no? Ito, pangako natin, pangako. Tapos, pagkatapos pala ay napako, mga kasos. Flattering words, kasi nga, gusto nilang mapaniwala ang tao, malinlang ang tao, tapos pag nakuha na nila yung gusto nila, suhugas kamay na sila, mga kasembreros, which is definitely nangyari sa ating gobyerno sa ngayon, mga kasembreros. So kahit hindi man sa gobyerno, sa ating community, no, sa ating komunidad, mga kasembreros, this verse highlights the importance of sticking to the teachings and doctrine that you have learned. It reminds us to be aware of individuals who may try to introduce ideas or behaviors that are contrary to what we have been taught. So yun nga, no? Ito yung sabi natin na mahalaga na tayo mismo, mga kasosyo, nagbabasa ng Biblia, kasi kapag tinuruan tayo ng mga ibang turo, hindi tayo madadala. Okay? Basta-basta, mga kasembreros, kasi natutunan nga natin first hand yung information, yung truth, mga kasembreros, sa Holy Bible. So kapag sinabi na ganito, ganyan, tapos hindi pala yung nabasa mo, pwede mong sabihin na hindi naman yan ang nakaturo sa Biblia. Or else na papakinggan mo lang pero hindi ka maniniwala because you know the truth. So yun nga yung pinakamahalaga talaga, mga kasmeros, ay nagbabasa tayo mismo ng salita ng Panginoon, so that kapag may magturo man sa atin, although medyo bihira na lang talaga ngayon yung yung very particular sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang faith, mga kasembreros, kasi nga dala na rin ng technology, dala na rin ng ang daming information sa social media. So pero sa atin, kung tayo po ay may takot sa Diyos, kapag tayo po ay may pagmamahal sa Diyos, mga kasama, at malalim na pananampalataya, malalim na relasyon sa Panginoon, we are definitely very, very cautious and particular sa atin pong pananampalataya, especially meditating and studying the Word of God, mga kasama. Kasi teachings yun kapag tayo po ay may simbahan, tapos nakikinig tayo sa pastor, sa pari, for example, ay maganda yun, no? Maganda yun, mga kasos. But more than that, sa ating tahanan, ay pinapractice natin yung, yung pagbabasa talaga ng Biblia. Kasi, hindi naman sa simbahan natin pinapalaki yung mga anak natin. Kung meron tayong mga anak, or kung wala, mga pamangkin, mga apo, ganun ba? So, kasi sila yung mga susunod na generation. Sila yung mga susunod na mga leaders. Sila yung mga susunod na mga, mga breadwinners ng pamilya. So, kung hindi sila matuturuan ng pagmamahal, pagtanda natin, so sino ang tutulong sa atin? Tapos sila kanya-kanya kasi nga hindi sila naturuan ng pagmamahal, hindi sila naturuan ng unity, hindi sila naturuan ng pagkakaisa. So ganun siya. Kasi come to think na pag napalaki natin ng tama ng pagmamahal at disiplina, at lalo na po ng salita ng Panginoon, mga anak natin, tayo rin po ang mag-benefit dyan, mga kasos. Pamangkin natin, for example, tinuruan natin ang salita ng Panginoon, tinuruan natin mag-obey, sumunod sa magulang, magmahal sa magulang. So pagtanda natin, hindi yan sila tatalikod, bagkus ay dahil loving sila, naturuan sila, so tayo rin po ang mag-benefit. No? Come to think of that always, mga kasembreros. Hindi yan na advantage sa ating society or sa ating kapitbahay. Unang-una yan sa pamilya, mga kasembreros. Kung kaya huwag tayong matakot na sila disiplinahin, palakihin sa salita ng Panginoon, bagkus ay yun po yung turo. And yun po dapat ang tama, mga kasembreros, na ginagawa ng
mga magulang at nakakatanda, mga kasembreros. So to avoid causing division in our community, we should be cautious of those who cause obstacles and create divisions contrary to the doctrine we have been taught. It is important to stay rooted in the teachings of love, unity, and respect. No, kagaya na mention natin, for one another, we can prevent unnecessary fractures and conflicts. No, ito talaga mga, kahit sa bansa, no, tinan nyo, kapag hindi maganda yung pamamalakad ng ating bansa, talagang nagiging komplikado at watak-watak. Maraming gusto mag-aklas, maraming mag-revolt against the government, maraming gustong mapatalsik si ganito, mapatalsik yan because hindi natin nakikita yung public interest ba, no? Nasisira na yung public trust, mga kasembreros, kasi nga nawawala na ng tiwala sa gobyerno because of the hindi transparent at saka pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun siya, mga kasembreros, no? And conflicts from arising by focusing on the core beliefs and values that bind us as a community. It is essential to be vigilant and discerning in our interactions with others, especially when we notice behaviors or attitudes that could lead to division. So tayo bilang mga magulang, nakakatanda sa tahanan, kapag yung mga anak natin or yung mga pamangkin natin, apo, yung mga susunod mga maliliit natin na mga anak sa loob ng tahanan, kapag may mali silang ginagawa, wag nating disiplinahin natin agad. Kasi pag malaki niyan, pag disiplina mo, baka lumayas niyan kasi nga may mga isip na sila at saka desisyon sa buhay, mga kasembreros. So yun siya, no? Sa final thought natin, stay strong against those who try to divide you and hinder your faith. Reject false teachings that can steer you off course from God's truth. Let unity and love guide your interactions with fellow believers, mga kasembreros. Yun siya, love and unity, no, mga kasembreros. Yun talaga isa sa dalawa sa pinakamahalagang aspects. And of course, no, love. Ang love is the highest, mga kasembreros, form of good character kasi it is under or it encapsulates, mga kasembreros, yung lahat na magandang ugali. Pag may love tayo, may patience tayo, may understanding, loving kindness, mercy, may forgiveness, may unity, and so on, mga kasembreros. Alright, kung kaya wag tayong mag-isip lang ng ating sariling tiyan, no? Sariling interest, kasi nagiging madamot at sakim tayo pagka ganito, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and kindness na hindi lamang ating sariling kapakanan ng ating iniisip, but ibang tao, especially our family. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and amazing name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.